At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ayan, ito na nga po si Season 3 Episode 50 para kay Kalbo. Pero ayan, bago tayo magsimula, sa mga nagre-request po sa inyo ng Sakamoto Days na yung manga series natin, ay pinapanood ko na si Sakamoto so para makasabay ako sa inyo dun sa latest na episode. At kapag nakasabay na ako, nakahabol na ako sa inyo, ay itatry natin isabay rito yan kay Kalbo. So yun na naman at ulit, ay wag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At nung sa nakaraan, ay dito nga tayo natapos sa pagbabagong anyo nito ni Phoenix Man. At now, ang continuation niyan is dito naman na. So ito nga, ay galit na galit ngayon dyan si Phoenix Man kay Child Emperor kasi bagamat na-absorb niya nga raw yung blast na itinira sa kanya ni Child Emperor, pero naging ganito naman daw yung itsura ng kanyang costume, ng kanyang mascot, naging pangit, sabi niya ganyan. So kaya raw, galit na galit talaga siya sa mga bata, kaya ayaw niya sa mga bata. But then, ay ito nga, sabi dito ni Waganma, teka lang, di raw siya kasali dyan, wala siyang kinalaman dyan, dinamay lang daw siya dyan ni Child Emperor. Pero ito nga, sabi ni Child Emperor, kung yung ganong kalakas na tinira nito ni Child Emperor ay hindi pa rin nagawa na tapusin itong si Phoenix Man. So parang ibig sabihin raw nito, katapusan na talaga ni Child Emperor, sabi niya ganyan. But then, ay ito nga, biglang sabi dito ni Phoenix Man kay Child Emperor na di ba ipapadala ni Child Emperor yung nakuha niyang data dito kay Phoenix Man sa kung saan man. At ngayon, kailangan niyang pigilan ni Phoenix Man. At tuloy pa nga niya, ay di ba nakita naman daw ni Child Emperor kung ano nangyari kay Metal Knight. Di raw magtatagal, ganun din yung mangyayari sa kanya saka sa kanyang robot. Babaklas-baklasin daw ng mga tech team nila nito ng Master Association yung kanyang robot, at pati itong bunga raw ni Child Emperor ay ika-crack open yan para i-examine. At ito nga dito, hindi pa tapos yung galit ni Phoenix Man, sabi niya nga dyan, kaya ang gawin ni Child Emperor, bumaba na siya dyan sa kanyang robot at tatapusin siya, papatayin siya nito ni Phoenix Man. So gigil-gigil ito si Phoenix Man, sabi niya nga dyan, gagawin niyang giniling ayang si Child Emperor dahil nga raw sa karumal-dumal na ginawa ni Child Emperor dito sa kanyang mascot. But then, eto nga sagot, etong si Child Emperor, dinilaan niya ayang si Phoenix Man, sabi niya nga dyan na ayaw niya nga lumabas dyan. Ang gagawin niya, magtatago na lang siya dyan sa may robot niya kasi total, wala pa naman daw talaga na umaabot sa kanya dyan sa mga atake na ginagawa ni Phoenix Man. So tama nga naman. At eto ngayon, sabi rito ni Child Emperor ay maghihintay na lang siya na hanggang may dumating na tulong. At eto ay nag-beep na etong GPS ni Child Emperor, so nagpadala na nga siya dyan ng distress signal doon sa ibang mga kasamahan niya. But then eto nga, habang sa salita dyan, etong si Child Emperor ay dito nga nagalit na. Etong si Phoenix Man, labas na yung ugat niya sa may mukha niya, sabi niya nga dyan, alam naman doon ni Child Emperor, diba yung woodpecker. So ang unang gagawin nito ni Phoenix Man, magbubutas lang daw siya muna ng gantong kaliit dyan sa robot ni Child Emperor. At pagkatapos nga raw niya ay papalaki niya unti-unti yung butas at iisa-isa niyang dukutin yung mga lamang loob nito ni Child Emperor. Grabe. At then pagkatapos nga niyan ay dito nga nag-transform na into Phoenix etong si Phoenix Man. At eto nga, biglang dali-dali inatake niya na ayang si Child Emperor. But then ay dito nga biglang hinatak na ni Child Emperor etong emergency hatch ng kanyang robot. At maya-maya mula dito sa mga batuhan, lumabas dyan etong mga maliit na robot niya at biglang sinipa etong robot dito ni Child Emperor. So para makagalaw yan, kasi hindi nga nakakagalaw na wala na, naubos na yung pwersa o yung lakas ng kanyang robot. So tilapon ngayon dyan etong robot ni Child Emperor. At eto ngayon, bigla nang binuka yung bibig o yung armor pala dito nung kanyang robot. At eto, papasok ngayon dyan etong si Phoenix Man. At pagkatapos nga niya, ay ayun, ilag ayun si Child Emperor at pinagmamasdan niya rito etong si Phoenix Man. At then, na eto nga, biglang sinipa na ngayon ng mga maliit na robot niya etong bunganga ng parang kanyang armor. At eto, na-trap ngayon sa loob etong si Phoenix Man. So hindi makagalaw dito ng konti etong si Phoenix Man. But then maya-maya ay bigla nang inatake etong robot din ni Child Emperor. At pagkatapos nga niyan is boom, dito wala na, nawasak na ng tuluyan etong Gundam ng bata natin. At eto nga, tilapon ngayon dyan talsik etong si Child Emperor. At pagkatapos nga niyan is bam, so dito bagsak etong si Child Emperor, napunta na siya dyan kung nasaan si Waganma. At eto ngayon, sa kabilang banda etong si Gale Wind at saka si Hellfire, nagising na nga rin sila. At eto ngayon, nahihiwagaan yung dalawa kasi nga may nakita silang kakaiba doon, si Phoenix Man, may kinakalaban na. At eto nga ngayon, lakad na etong si Phoenix Man papunta dyan kay Child Emperor. So wala nangyari sa kanya. At sabi niya nga rito na eto na ba talaga yung pinaka-best na magagawa ng kilalang bata na genius. At eto ngayon, sagot si Child Emperor, sabi niya nga dyan, kasi ang gusto niya sana ikulong etong si Phoenix Man sa isang madilim at saka sa isang masikip na lugar, kasi baka sakali ay
nagpakita siya ng opening dito kay Phoenix Man. Pero ito nga, ngingiti-ngiti lang si Phoenix Man, sabi niya nga dyan. Pero hindi umubra, hindi tumalab itong plano sa kanya ni Child Emperor. So kaya nga ito, tuloy ni Phoenix Man na eto na yung oras para parusahan nga ron ng matindi itong si Child Emperor. At then ay after nga niya, ay dito nga biglang tumawa ng pagkalakas-lakas sa kalang pagkarami-rami dyan. Itong si Phoenix Man, grabe yung tawa. Talagang tawang-tawa ito si Phoenix Man. So kaya dito, nagugulat yung si Waganma. So yung tingin-tingin ngayon sila dyan kay Phoenix Man. At eto ngayon, di mapakali. Itong si Phoenix Man, parang may pilit siyang tinatanggal dyan sa loob nung katawan niya. At eto nga, tuloy pa rin siya sa pagtawa dyan. At eto ngayon, hindi na alam ni Waganma kung ano nangyayari dyan kay Phoenix Man. Pero salita na itong si Child Emperor. At ang sabi niya nga dyan, na nung inatake siya neto ni Phoenix Man kanina, ay nagawa niya na ihulog o ipasok sa loob ng mascot ni Phoenix Man. Itong kanyang kung tawagin ay tickle bag. So kasi nga diba ito may uwang dun sa may beak ni Phoenix Man. So dyan niya hinulog itong kanyang tickle. At then ay after nga niya ay dito nga ngayon sige, tuloy dito sa pagtawa itong si Phoenix Man, talaga bumabagsak na nga siya dyan. At ang sabi nga rito ni Child Emperor na hanggat nasa loob ng mascot neto ni Phoenix Man yung kanyang tickle bag, hindi yan titigil sa pagkiliti dito kay Phoenix Man hanggang sa maubos na nga raw yung hangin niya, hindi na siya makahinga. But din ay dito nga ay gulong-gulong dun si Phoenix Man. At so sobrang irita niya ay biglang maya-maya bigla nang pinunit itong kanyang mascot. At dito nga nagulat ngayon ito si Phoenix Man kasi napunit niya itong mascot niya. At pagkatapos nga niyan ay ito biglang tumawa na itong si Child Emperor. At ito nga nilabas niya na itong parang pang-hook niya dyan kay Phoenix Man. Sabi niya nga dito na totoo nga tama yung kanyang theory na sa ganitong estado na ni Phoenix Man ay kayang-kaya niya lang punitin, kaya lang siya mismo lang yung kanyang costume. At din ay dito nga ngayon ay biglang sumigaw na ito si Phoenix Man. Sabi niya nga dyan nang hina siya, nawala yung kapangyarihan ng kanyang costume. At kaya naman dito dali-dali nilabas na ni Child Emperor itong mga sandata niya galing dyan sa loob ng bag niya. At pagkatapos nga niya bam! So dito grabe, natake na nga dyan itong si Phoenix Man. At ito ngayon nilabas pa ni Child Emperor itong pagkarami-raming weapon niya. So grabe, kala mo kakatayin niya itong si Phoenix Man dyan. At pagkatapos nga nito ay biglang talon naman dito yan kay Kalbo natin. So itong alabas na itong si Kalbo. At ito nga sabi niya rito nung una lindol, tapos ngayon naman ito ang daming tulo, sabi niya ganyan. So grabe, umabot na rin dito kay Kalbo natin yung flood control. But anyways ay dito nga habang lalakad dyan sa may hallway na dyan itong si Saitama ay maya-maya may napansin siya. Sabi niya nga dyan, teka lang, may paparating. At dito nga dating na tumatakbo ang bilis itong si Galewind saka nga ito si Hellfire. So dito sabi nga ng dalawa, ano nangyari? Ang pagkakaalam nila dyan kasi una kinakalaban lang nila si Flashy Flash, tapos ngayon magigising sila, nawala na silang saplot sa katawan. So dito galit na galit yung dalawa. Sabi nga nila talagang tatapusin nila, papatayin nila si Flashy Flash dahil nga sa kahihiyan na binibigay sa kanila nito. At so ayan, habang nagmamadali itong dalawa ay maya-maya ay nakita nga nila itong si Saitama. Sabi nila, teka lang, ano yun, may hero. At ito nga parang na-activate dito itong killing intent ng dalawa. At pagkatapos nga niya pang grabe, inatake nila dali-dali itong si Saitama. Pero yun, ang lupit ng Kalbo natin dyan, ang smooth ng galaw niya nga dyan sa pag-ilag niya sa atake nitong dalawa. At pagkatapos nga niya, ito nga nagulat itong dalawa, si Galewind sa kasi Hellfire tayo, tigil ngayon sila dyan. So ito, nagalit itong si Saitama. Sabi niya nga dyan, anong problema na itong dalawa na to? Kakakita nga lang nila, tapos ito bigla siyang inatake. But then ito nga sagot na itong dalawa. Sabi nila dyan, nako, mukhang may lumabas na naman na may nagpakita na namang isang weirdo. Sabi nilang ganyan. But then ito nga galit itong si Kalbo. Sabi nga nila, sabi niya nga dyan, ang lakas ng loob nilang magsalita, magsabi ng ganyan samantalang sila nga yung nagpapakita dyan ng mga nakakatromang bagay. Sabi ng ganyan ni Saitama. But then ito nga sabi dito ni Galewind sa kanga ni Hellfire, to think na nakita nga ni Saitama yung kanilang technique dyan, kaya unforgivable nga raw yun, dapat nilang tapusin na itong si Saitama. Pero ganun pa man rin, dahil nga raw hindi si Saitama yung kanilang target sa ngayon at meron nga raw silang hinahabol dyan, which is si Flashy Flash, kaya papalagpasin muna nila itong si Saitama, di muna nila tatapusin yan. But then dito nga ngayon sabi nila, sige, alis muna sila. So yun, nag-disappear na, naglaho itong dalawa. Sabi ito nga sabi ni Saitama, ano yun, bakit may mga nakaubat dito, may mga bastos na tumatakbo, sabi ng ganyan. But then pagkatapos nga nito ay balik na nga rito kay Child Emperor. At grabe, talagang ginutay-gutay niya na itong costume
laban dyan ni Phoenix Man at ito nga, bula na dyan. Itong bibig ni Phoenix Man at ayun, nakikita nga natin dyan na tinusok na ni Child Emperor itong si Phoenix Man. So wala na, tinapos niya na itong halimaw na nga to. At sabi nga rito ngayon ni Child Emperor, dahil nga sa gutay-gutay na itong kanyang mga costume dyan, ay sa tingin niya, hindi na mare-revive ulit itong si Phoenix Man. At then ay after nga niya na dito nga ngayon ay isip-isip na itong si Child Emperor. Sabi niya nga dyan na napakatindi nga raw talaga nung laban na dinanas niya at ayun, nasa tightrope siya. So nasa alanganin yung kanyang buhay. At kung ito nga raw si Phoenix Man, ang ginawang strategy niyan ay yung atakihin siya sa pamamagitan ng long range, ay wala na, checkmate na raw sigurado itong si Child Emperor. At isa pa, yung kanyang ultimate weapon di nga rin daw tumalab, di rin gumana. So ngayon, sabi dito ni Child Emperor, sige, parang tatanggapin niya na lang yan na okay lang yan. At least ngayon, meron siyang mare-reflect patungkol nga dyan sa nangyari sa kanya at saka sa laban niya. But then, ay dito nga, biglang lumapit na itong si Waganma sa kanya. Sabi nga rito ni Waganma, ang hirap nung laban ha, kahit na S-class hero ka, sabi ng ganyan. At ito nga, natakot nga raw dyan itong si Waganma. So dito sabi niya kay Child Emperor, sa susunod, mas ayusin, mas galingan pa nito ni Child Emperor. Pero ito nga, sabi dito ni Child Emperor, na tama itong si Waganma, masyadong malakas nga yung mga kalaban dyan. At nagkamali ng prediction dito itong si Child Emperor. Pero ito nga, sabi ni Waganma, pero hindi dapat matalo itong si Child Emperor hanggang sa makauwi nga raw itong si Waganma. Pero ito, biglang salita si Child Emperor. Sabi niya nga dyan na teka lang, meron siyang naalala. At ito, baling ngayon siya dyan kay Waganma. At sabi niya nga dyan na si Waganma lang ba yung nag-iisa na nandiyan dyan sa may Master Association. So ibig sabihin, wala na bang ibang hostage dyan? At ito ngayon, biglang naaalala ni Waganma itong si Batang Tareyo natin. At then ay dito nga biglang sagot si Waganma. Sabi niya nga dyan na mukhang wala na, probably, sabi niya ganyan. At ito nga, sipol-sipol ito si Waganma. So grabe, pinabayaan niya na dyan itong si Tareyo. At ito nga ngayon, biglang sabi ni Child Emperor, sige kung ganun, ay umalis na nga raw sila dito. At pagkatapos nga niya, isyan guys, so hanggang dito lang itong si episode 50 natin. At so ayan, sa wakas natapos na nga rin itong laban ng bata natin dyan kay Phoenix Man. At si Saitama natin, ayun, nagpakita na siya kahit konti lang ng action sa atin. At din yun nga guys, ay maraming salamat sa panonood dito kay Kalbo natin. So hintay-hintay lang po sa next na kasunod at sa next na episode natin. Dahil ang susunod naman dyan ay isang S-class hero din ang laban. But yun nga guys, ay ulit ay lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.